Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Hindi na mapapasama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea at dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Kinumpirma ito ni Vice President Sara Duterte na base sa kanyang ikalawang pagbisita kay dating Pangulong Duterte. Ayon kasi kay VP Sara, gusto nilang ang legal team ng kanyang ama ay mayroon ng karanasan sa International Criminal Court. Kaya naman kapag naayos na umano ang naturang lineup ay magwi-withdraw na si Medialdea at si Roque. Samantala, inaasahang uuwi na sa Pilipinas ang 187 Pinoy na nabiktima ng human trafficking at na-stranded sa Myanmar sa susunod na linggo. Sa ulat ng Department of Foreign Affairs o DFA, nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa Myanmar at Thailand upang mapadali ang ligtas na pag-uwi ng mga biktima sa pagdaan ng mga ito sa Thai-Myanmar Friendship Bridge kung saan sila ay sasalubungin ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok bago lumipad pa uwi. Bukod sa naunang bilang, mayroon pang 62 Pinoy ang nananatiling nakakulong sa mga scam compound sa Myanmar at kasalukuyang nire-rescue upang makauwi. Ang Miyawadi sa Myanmar ay isang kilalang hub para sa mga sindikato ng scam na unang mag-aalok ng trabaho, ngunit kalaunan ay pipiliting magtrabaho sa cyber scam operations. Matapos ang pagkasira ng isang escalator sa MRT3 Taft Avenue Station noong nakaraang Sabado kung saan 10 ang naitalang nasugatan, kasalukuyan itong dagdag abala para sa mga commuters. Ilang araw pa itong naantala na ikinagalit naman ng libu-libong pasahero ng MRT3. Dahil sa mabagal na pagresponde sa naging insidente, sinibak na sa pwesto ni Transportation Secretary Vince Dizon ang General Manager ng MRT3. Mayroon na rin umanong listahan sa posibleng pumalit sa nasibak na hepe. Samantala, mag-uumpisa na sa susunod na linggo ang 1 oras na palugit sa operating hours ng MRT3. Kami ang boses ng pagbabago. Ako, si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, magbabalik bansa na. Donasyong $88 million na barko ng Philippine Red Cross sa PCG, magiging humanitarian vessel. Kongreso naghain ng contempt laban kay dating PCO Chief Angeles, bunsod ng fake news. DOJ Secretary Remulla hinamon si dating Presidential Spokesperson Roque na harapin ang mga kaso laban sa kanya. Alternative pathways sa non-teaching professions na nais ng lisensya sa pagtuturo isinusulong sa Senado. MMDA at Senator Tulfo handang magbigay ng pabuya sa makakapagturo sa rider na bumaril ng kapwa niya rider. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma na nitong Martes ng Senado na ang session room na gagamitin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang Senator Arturo Tolentino Room. Ito ay matapos ang naging pagbisita ni House Secretary General Reginald Velasco kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. upang obserbahan ang working space para sa impeachment proceedings sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa buwan ng Hunyo. Ang Senate Session Hall na kayang tumanggap ng 340 katao sa mga gallery at 30 sa VIP box ay inaasahang magiging pangunahing venue para sa impeachment hearings. Bukod sa naturang silid ay gagamitin din ang iba pang espasyo kabilang ang Soto at Quezon Room para sa mga paglilitis na may kinalaman sa impeachment habang wala pang pinal na lugar para sa defense panel.
Samantala, tinaasan na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benepisyo sa Animal Bite Treatment Package. Kasalukuyan itong may serbisyo na 3,000 hanggang 5,850 piso. Nagpaalala naman ng PhilHealth sa publiko na mag-avail sa naturang package matapos may ulat ng Department of Health ang 100% fatality rate sa mga kaso ng rabies. Pang-anim ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na insidente ng rabies kung saan nasa 60,000 hanggang 70,000 ang naiulat na namamatay kada taon. Binigyang diin ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kahalagahan ng digitalisasyon upang mas mapadali para sa publiko ang proseso sa gobyerno. Kasalukuyan ng pinapangunahan ng DICT ang malawakang digital transformation sa mga transaksyon sa pamahalaan at tinutugunan na rin umano ang mga pagkukulang na dulot ng sistema at mga hindi napapanahong proseso. Sa kabuuan, mahigit 400 milyong transaksyon na ang naproseso ng gobyerno sa lahat ng DICT platforms at 1,100 sistema ng gobyerno na nasa eGov Super App. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar magbabalik bansa na. Donasyong $88 million na barko ng Philippine Red Cross sa PCG magiging humanitarian vessel. Kongreso naghain ng contempt laban kay dating PCO Chief Angeles bunsod ng fake news. DOJ Secretary Remulla hinamon si dating Presidential Spokesperson Roque na harapin ang mga kaso laban sa kanya. Alternative pathways sa non-teaching professions na nais ng lisensya sa pagtuturo isinusulong sa Senado. MMDA at Senator Tulfo handang magbigay ng pabuya sa makakapagturo sa rider na bumaril ng kapwa niya rider. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po dahil inanunsyo ng Department of Migrant Workers na nag-aalok ng 3,500 trabaho ang bansang Croatia para sa mga Pilipinong hotel workers. Kwalipikado ka rito kung ikaw ay may karanasan sa housekeeping, food service at front desk operations. Ito ay sa ilalim ng government-to-government program ng bansa na walang placement fee sakaling matanggap bilang manggagawa ngayong Abril at Mayo. Direktang mag-apply sa pamamagitan ng Pre-Employment at Government Placement Bureau ng DMW. Aabot sa €1,000 o katumbas ng humigit kumulang 62,000 pesos ang sahod na iaalok para sa mga Pilipinong hotel workers. Bukod sa Croatia, inaantabayanan rin na ma-secure ng labor agreement sa Slovenia at Hungary para sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Gagamiting humanitarian vessel ang donasyong binigay na barko ng Philippine Red Cross sa Philippine Coast Guard. Nakatanggap din ng PCG ng 2 inflatable boat at mga units ng satellite device. Para sa detalye, narito ang ulat. Karagdagang asset ang ibinigay na barko ng Philippine Red Cross sa Philippine Coast Guard na partikular na gagamiting humanitarian vessel. Nangyari ang opisyal na pag-turnover ng barkong MV Amazing Grace nitong Martes ng hapon sa PCG headquarters sa Manila. Dinaluhan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos, Transportation Secretary Vince Dizon, Philippine Red Cross Chairman Richard Dick Gordon, PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at ibang kinatawan ng pribadong sektor. Ayon kay Admiral Gavan, magiging multifunctional ang naturang barko na nagkakahalaga ng $88 million. Ngunit iginiit niyang posibleng maging humanitarian vessel at magamit ito sa disaster response.
Gagamitin umano ito para sa pagpapadala ng mga relief goods at kagamitan, gayon din ang magdala ng serbisyo sa mga malalayong lugar o isla. May mga areas na hindi reachable by land. May mga heavy cargo na hindi natin nadadala by air. So we are an archipelagic and maritime country. So having this kind of logistic ship is indispensable for us. Nilinaw naman ni PRC Chairman Richard Gordon na mas mapapakinabangan na ang barko dahil lagi na itong magagamit ng PCG, kaakibat ang kaalaman nila sa paglalayag at maintenance nito. This ship can be beach. Pupunta sa beach, ibababa yung rampa, lalabas lahat yung equipment yan. So, yung sinasabi yung hospital ship, we could bring an entire hospital and put it on the beach. Kayang makapagsakay ng 15 years old ship na ito ng hanggang 129 katao. Ito umano ang kauna-unahang humanitarian and disaster response vessel ng PCG. Bukod dito, nakatanggap din ng 2 rigid-hulled inflatable boats ang PCG mula sa isang private company. Makatutulong umano ito para sa rescue and search operations ng PCG, gayon din sa pagresponde sa mga sakuna. Nagbigay din ng kumpanyang SpaceX ng 100 units ng Starlink low-orbit satellites. Mapapabuti naman ito ang komunikasyon ng bawat station ng PCG at makapagbibigay ng real-time update o reports kahit na nasa malalayong lugar o remote areas. Sa kasalukuyan ay wala pang tiyak na petsa kung kailan at saan unang magagamit ang mga nasabing donasyon. Pero pagtitiyak ng PCG at Philippine Red Cross, bukas naman ang parehong panig para sa posibleng kolaborasyon para sa mga posibleng humanitarian missions. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hinamon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na harapin niya ang kaso laban sa kanya. Ayon kay Remulla, dapat umanong magpaka-Pilipino si Roque at umuwi na sa Pilipinas. Ang pahayag nito na ito ng kalihim ay kaugnay ng pahayag ni Roque na pagpetisyon ng asylum sa Netherlands para hindi mapilitang umuwi ng bansa. Nahaharap si Roque sa kasong qualified human trafficking dahil sa alegasyong sangkot siya sa operasyon ng Pogo na Lucky South 99. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar magbabalik bansa na. Donasyong $88 million na barko ng Philippine Red Cross sa PCG magiging humanitarian vessel. Kongreso naghain ng contempt laban kay dating PCO Chief Angeles bunsod ng fake news. DOJ Secretary Remulla hinamon si dating presidential spokesperson Roque na harapin ang mga kaso laban sa kanya. Alternative pathways sa non-teaching professions na nais ng lisensya sa pagtuturo isinusulong sa Senado. MMDA at Senator Tulfo handang magbigay ng pabuya sa makakapagturo sa rider na bumaril ng kapwa niya rider. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.